So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, request videos tayo muna. At ito yung utang ko sa inyo nung January pa. So shoutout kay Joe Benson Dallas. So boss Joe Benson, pasensya na kung medyo natagalan at na-late yung review ko sa request mo na to. So alam mo na siguro kung ano to, no? It's Balakid Kahir versus Harlem One Lazy. So, first time ko siya makapanood, to be honest. At sobrang luma na ng vid. 12 years ago yung nakalagay dito. So, di ko alam kung grabe, no? Ahon 2. Taena. Ano ng ahon ngayon, guys? Ahon 14 na. Mag-ahon 15 na ngayong December. So, sobrang tagal na ng video na to. Sobrang tagal na ng battle na to. So, thank you, Joe Benson Dallas, dahil binalik mo ko sa mga past battle. So big shoutout sa iyo, boss Joe Benson Dallas. So pasensya na kung medyo natagalan. Nakalista yung request mo sa akin January. So utang ko to sa iyo ng 4 months na. Kaya big shoutout sa iyo, Joe Benson Dallas. So wag natin patagalin. Balakid Kahir versus Harlem One Lazy. Let's go. 90 seconds kay Dempsey. Anytime. Simple sa unang dalawang bara. Nakita ko ang laban nyo kagabi. Sige, palong-palo. May stage presence, pero absent-minded ang kulugong to. Sinabihan mo akong maghanap ng bakanteng sementeryo. Tangina, wala na. Walang bakante. Lahat nakapangalan sa inyo. Okay, so 2 lines Every 2 lines sumusuntok yung mga linya ni Kahir, no? So, okay. At ayoko sanang magyabang, pero ang upgrade na narinig nyo sa mga flip-top battle MCs, ako ang salarin. Kaya pustahan ngayong gabi, gagaya na rin mga to. Tinin nyo, ginaya na rin yung salamin. Okay. Schizophrenia! Ang pinakahambog, feeling bantog na grupo sa ligang to. Bakit ba kayo nayayabangan kay Shei? Kahit gulukin niya ang bagyong milenyo, mas mahangin pa rin ang dalawang to. Sabi ko na nga. Wala kang sinabi. Bentang-benta kayo sa mga bata. Masyado kayo mapaglaro sa mga salita. Gago, hindi. Dahil ang inyong duo, landingan lang ng trumpo. Our lessons. Harlem! Pangalan mo palang himugtumbong na sa US. Kung kopyang Kano ang estilo, ang pagtatagalog mo useless. Dahil kung kolonyal pa rin ang utak, ika'y sasamain. Kahit gamitin mo sarili nating wika, malansa ka pa rin. Ina, naka 4-bar setup si Balakid, tapos si Kahir every 2 lines. No? So iba yung atake ng dalawang to. May sarili silang estilo. Kapag si Kahir every 2 lines may punches or may punch or may suntok, kay Balakid naman may setup siya. Tapos bumubuo siya ng story or ng image para mas maging malakas yung pinaka punchline o yung pang-apat na linya. Okay? At nung sabong sumulong, ang kapal ng apog mong hamuli ng freestyle battle si Skarm. Ang sarap mong tanggalan ng L at E just to cause you harm. Bago yung laban namin ni Mel Christ, ang lakas mong magparinig. Ako raw ang madadaig. Paano ba yon? Nilampaso ko yung lumampaso sa'yo. Mas mababa ka pa sa sahig. Utang ina. Mas mababa ka pa sa sahig. Aray. Ayun na nga. Isda ka. Pero hindi mo kayang sisirin ang aking lalim. Tawagin niyo akong Big L dahil naghari ako sa Harlem.
Natupad na ang kahilingan ng mga maraming taong sumulat kay Vicky Morales. Ang hiling ninyong lumaban ang tinador ng Commonwealth at ang kabitenyong matulis. Ngayon, tangina niyong dalawa. Nag-effort pa kayo sa pagdalo, maya-maya sa pagdiriwang sa amin ang dulo. Tangina ninyo. Mahalit lang ako sa mga mukha nyo. Time! Okay, so para sa akin yung first approach ni Kahir, no, yung two lines niya, yung first two lines na para sa akin naging pasok 'yon. Kaya napansin ko kaagad na every two lines sumusuntok si Kahir eh. Okay yun sa akin, pero nung pagdating ng second half, medyo hindi na ganoon ka epektibo yung mga banat ni Kahir. Pagdating naman kay Balakid, yun nga, napansin ko na naka 4-bar setup na si Balakid dito. Bumubuo siya ng story para mabuo natin yung image ng sinasabi niya, tapos pinaka punchline para maging effective. So okay yun. Pero sa chemistry, medyo hindi ko masyado nakita yung chemistry ng dalawa. Kasi salitan lang sila umaatake. Kahir, tapos Balakid, tapos Kahir ulit, tapos Balakid. So ganun lang yung naging takbo ng performance ng dalawa. So sa performance, I think medyo hindi ganun ka okay yun. Kasi although sige, sabihin nating 12 years ago, hindi pa masyadong okay yung mga, I mean hindi pa masyadong, syempre bago sa battle rap yung magtandem. Siguro wala pa talagang ganun ka chemistry. Pero napanood na natin yung napanood na natin yung 2x2. Marami na tayong napanood na 2x2. Meron naman ng nabubuong chemistry sa mga ganun, no? So especially in 2012, although ito 20, di ko alam kung 2011 pala to. So although yung 2x2 2012, alam ko yun yung unang tournament, diba? Mas nauna pa yun sa Isa Buhay. Yun, marami na tayo nakitang mga magandang chemistry doon, pero syempre may ibang tandem doon na hindi pa rin gaanong kapulido yung chemistry. So dito, Balakid Kahir, medyo napansin ko lang na medyo off pa yung chemistry. So tingnan natin yung Harlem One Lazy, kung paano natin compare yung performance ng One Lazy Harlem sa Balakid Kahir. 90 seconds, oh. Easy lang, easy lang. Tangina naming dalawa. Simpleng-simple ang rebat. Hindi ko na kailangang pag-isipan. Tangina ka. Lalim, no? Alam mo ba kung bakit? Kasi kahapon sinabi ko, katapos ng laban namin, hindi pala nung OT. Pure freestyle ang babanat ko sa'yo, OG. Okay, sige, mga tumatawa, mga fans nila. Parang kagabi lang kalahati ng kalaban namin nandito sa may bandang kaliwa. Talo kami! Yes! Ludoan DJ, target. Kasi hindi naman kami naghanda kahit ng konti, pero magaling pa rin kayo kaso pangit. So, underdog daw tayo. Paano natin sila wawasakin? Underdog daw tayo, mas mukha pa nga tong aso sa atin. Dali. Pag ang kamay nasabugan ng 5-star, ganto. Sandali! Hindi si Phil yung husband ang tunay na askal. Eto. At Balakid, ngayon ko lang nalaman. Nag-graffiti ka pala. Nakita kita isang araw sa UP. Nagbabanda. Saan nakalagay? Yung tuition, ibaba. Okay. Sandali! Pagkatapos nung sinabi ko kagabi, ang mga tangan to, sinabi ko maghanap na ng libingan, joke lang yun. Ano nahanap nyo? Malamang kagabi binabangungot. Tangina, ano kaya gagawin sa amin ng schizophrenia?
Talaga lang, hindi kami naghanda. So, pare kung naghanda ka, kami hindi nagkakamali ka. Written, sulat-sulat. Baho mo, putang ina, ngayon lang ako nagulat. May ganyan palang amoy. Tang ina naman to, sunugan ba to? Pati ito parang nanggaling na sa apoy. Balakid estudyanteng taga-UP. Your freestyle. Motto in life, itaas ang sahod. Siguro kaya ka galit sa gobyerno, minulestya ka ng barangay tan. Sandali! Alam mo ano ang mas matindi? Kaya siya minulestya, pre. Kasi nakikipag-away sa tindera. Sa tindahan. Sabi niya, sabi ng tindera, fix na daw yung price. Ang ginawa niya ba naman, nagwelga. Pero alam ba na yung binibili? Yung Philippine Constitution na tigna 30. Tangina, wala kang kwenta. Freestyle na nga, pero parang sa tao kami pa ang mas mabenta. Time. 90 seconds. Okay, so yung Harlem, more on yung round 1, puro highlight lang, puro si Harlem yung bumanat. And yes, halata sa mga banat ni Harlem na freestyle yon. Hindi ko alam kung paano ko to i-scorean, kung i-scorean ko ba yung freestyle ni Harlem kasi malinis yung performance ni Harlem sa freestyle niya, or ililes ko ba yon kasi syempre naka-written format na tayo. So medyo torn pa ako sa dalawang yon, pero sa other aspects naman is kung nakulangan ako sa performance ng Kahir Balakid in terms of chemistry. Nung una nakulangan din ako sa chemistry ng Harlem One Lazy, pero as time goes by, yung performance nila is more effective, no? Even hindi sila ganun ka pulido mag-perform, since sabi nga ni Harlem is more on freestyle siya. So yung kay One Lazy, I don't know if freestyle yon, pero para sa akin pasok yung mga banat niya. Yung kay Harlem, sabi ko nga sa inyo, torn pa ako kung i-scorean ko ba yung freestyle niya or ililes natin since written format na to. Pero sobrang sobrang pulido nun, sobrang linis ng performance ni Harlem doon through his freestyle. So overall, I'll go for Harlem One Lazy sa part na to, sa round na to. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, parehas silang hindi ganun kaganda yung naging performance or yung chemistry, pero mas natrepan ko yung performance ng Harlem One Lazy kasi mas umi-score sila through punches tsaka through jokes, 'di ba? Unlike kala Balakid Kahir na medyo kulang, although andun yung mga jokes ni Kahir, andun yung mga 4-bar setup, tsaka yung bigat ng sulat ni Balakid, nandun no, hindi naman nawawala yun, pero in terms of performance, laman, content, effectivity, kitang-kita na lamang yung Harlem One Lazy sa round na to. So I'll give it a 9-8 na score. So bakit hindi ko 10? Medyo nakukulangan pa ako sa pinapakita ng Harlem One Lazy. So baka makita natin sa rounds 2 and 3. Pero so far, ang nakita ko, yan, 9-8 Balakid. One Lazy Harlem, 9-8. Pero props talaga dun sa freestyle ni Harlem. Sobrang linis. Sige, sa crowd ngayon, kayo na ang mas mabenta. Kasi kami pag nagra-rap, hindi namin iniisip ang pera. Oh, shit. Sige. Oh. One, tamad! Bakit di ka makatingin? Nalilitang ka ba sa akin? Kayang tigiyawat mo! Naaalala ko ang pinakamalaking crater ng Mars. Yung Helios Basin. Scientific yon, kaya di mo maunawaan. Ganyan ang itsura ng Earth 5 billion years ago. Ganito pa rin pumorma ang mga tao nung panahon ng lumang bato. Isa ka sa mga kawal ni Lapu-Lapu na naging alipin ng libo-libong inkumindero. Ngayon,
Mali ang paniniwala mo o sumasampalataya ka. Naniniwala ka na Amerikano ang tagapagligtas. Hindi ka pa nadala, kinangina ka. Na dumating ang mga hapon, nag-aaral ka ng nihong o bigla. Ayan, kasusuot mo ng bayong, ayan ang nangyari sa mukha. Ops, teka, hindi kaya masyado lang na-pixelize para sabihing medyo moderno. Ang pagmumukha mo, ang guhit parang yung nasa pet ko. Seryoso, babalik ako sa punto. Kawawang bata walang alam-alam sa kasaysayan. Ang dapat sa iyong binibigay na grade, parang 1986 failed revolution dahil parehong palpak. Kahanga-hanga ang mga aktivista. Nakikiba ka kahit haggard. Takot lang to sa mga realista kasi yung ilong hugis placard. Isipin mo yun, no? Ang haba nung banat ni Kahir. Tapos, nung bumanat si Balakid, ilang linya lang, pero tignan nyo, sobrang effective at sobrang nagwala yung doon, yung crowd doon. Angas lang. Rizal, Bonifacio, Del Pilar, Sakay, mga aktivista ng kanilang panahon. Kung hindi dahil sa mga aktivista, injo ka pa rin ngayon. Ang lakas. At kahapon, hanap ng marijuana. Kung nagkataon, ikaw ang tutugon sa iyong bisyo. Sa pilitang pagtatanim ng ganja, polo i-serbisyo. Saktong-sakto. Sino nakaintindi nun? Pagkatapos, sasabihin nyo kayong underdog, nauna pa kayo sa amin sa hip-hop, kami ang underdog dito sa ating fight. Kayo ang mga bitches, all bark, no bite. Ang bigat nung mga banat ni Balakid, at para sa akin yung mga banat ni Balakid, yun yung pinaka nagdala sa sa round na to. Mabigat yun. Masasabi ko nga sa inyong haba nung mga binanat or inispit ni Kahir sa sa round na to, pero hindi ganun siya ka-effective. Pero nung si Balakid yung bumanat, iba yung iba yung naging diin ng sulat, iba yung naging diin ng delivery, iba yung naging dating, iba yung naging dating or approach niya. So malakas yung round 2, and for me yung round 2 is dinala ni Balakid, pero kailangan siguro nating mag-less sa overall points ng schizophrenia, kasi napansin ko na medyo nandi-distract sila sa rounds 1 and 2 na napansin ko na. Round 1 napansin ko na, pero hindi ko na pinuna na iles or 'di ba? Pero dito sa round 2 kitang-kita na 'yan. So siguro after na lang ng battle, mag-less na lang tayo. Depende na lang kung gaano karami yung naging nila pandidistract nila, kasi syempre possible na may mawala dun sa sa momentum Pero buti na lang game face pa rin si Balakid nung time na 'yan. So round 2 ng Schizo, pakinggan natin. Go! 90 seconds. Alam mo, Balakid, aktivista ka, Pero matuwa ko sa iyong pakikilaban at pakikibaka. Ang ipaglaban mo na lang, legalization ng marijuana. Oo nga, sa Pilipinas, talagang konti lang ang addict. Hindi, madami. Nahihiya lang umamin. Itong mga patay gutom na, sa lyrics lang namin kumakain. Oo, totoo. Alam mo ba kung bakit? Ginoo? Wala palang lens to. Tapos sasabihin mo ng gaya ko ng salamin, yan taas ng grado nito? Ha? Sandali! Nagmamatalino ka, malamang sa UP, puma 5 grado mo. Kala mo tapos na? Hindi pa. Freestyle nga ng schizophrenia. Purong-puro ang estilo, new school laban sa old school na style. Yo! Sawa na ako sa ganyan life. Pimples na naman ang napo na. Oo, Kahir, ikaw. Sa lahat ng maitim, ikaw ang pinakamabaho, ang singaw. Kasi kung maligo ka, 3-5. 3 buhos, 5 banlaw. At ikaw, ang galing ng ginawa mong image. Good boy na school boy na smart.
may kasama ka pang pet. Sige nga, bark! Ay, wala kasi yun. Balakid, kala mo kung sinong maangas. Lukos talking. May pa ganun-ganun pa. Pinakamabigat namang kaso, jaywalking. Ang inang yan. Kala mo mauubusan, mas mabilis pang mauubos kay Andy G yung pinggan. Pinggan? Kung basagin ko tong mga to, ang payo ko lang, sa katulad mong fan, ba't di mo subukan? Pagjakulan, yung wasakan. Yes, syempre. Wala kaming crowd. Kala nyo, talo na naman kami. Anigba, sinabi ko sa'yo susunod na kalabang ko, tao naman Sabi ko, tol, ang gusto kong kalaban sa battle, tao. Ito hindi. Ito naman mukhang camel. Kayong dalawa, nagchinyelas pa kayo, nagpapakasimple, ba't di na lang kayo magpaa? Ikaw, sa sobrang laki ng ngipin mo sa harap, yung bibig mo, hindi mo na maisara. Tangina ka! Hop, hop! Bago maubos ang time ko, nahanap ko na yung nawawalang baby ni Saito. Time. 90 seconds. So, Saito. Round 2, medyo nahirapan ako sa part na ito kasi sabi ko nga sa inyo yung round 2 ng Balakid Kahir, para sa akin ang pinaka nagdala ng round 2 is yung mga banat ni Balakid. Tapos sa kabilang banda naman, still freestyle pa rin ni Harlem, malinis pa rin, pulido pa rin. Pero ang tumapat sa naging written or ang pinaka naging tumapat dun sa round 2 ni Balakid, no, ng Balakid Kahir is yung mga verses naman ni One Lazy. Kasi natawa ako dun sa may dala ka pang pet, sige nga bark. So para sa akin, parang naging naging enough yun para I think kahit pumantay or tumabla dun sa naging performance ni Balakid itself, no? Kasi hindi ko na i-scorean yung performance ni Kahir. Hindi naman kasi siya ganun, para sa akin hindi naman siya kasi ganun ka-direkta kila Schizo. So medyo hindi ganun ka-bigat yon. So medyo inano ko na lang siya. Para sa akin dead air siya, something ganyan. Pero yung kay Balakid talaga, yun talaga yung nagbigay ng momentum sa round 2 nila. Pagdating sa round 2 ng Schizo, yun nga, nag-start sa mga freestyle ni Harlem, tapos biglang sumingit si One Lazy. And para sa akin ang dating kasi sa akin ng banat ni One Lazy is writtens, 'di ba? So para sa akin naging ang dating sa akin is writtens. Kaya medyo natuwa ako doon, medyo nabigatan ako doon, lalo na doon sa binanatan niya si Balakid, tapos biglang liko, tapos biglang banat ulit kay Kahir. So para sa akin isang magandang or naging creative si One Lazy sa part na yun. So I don't know if paano ko siya i-scorean, kung itatabla ko ba siya or pwede kong, 'di ba? Pwede kong ibigay kila Balakid Kahir, pwede kong ibigay kila One Lazy at Harlem. Pero tinitignan ko kasi kung ipaano ko i-scorean Kasi sa round 2, dalawa yung umi-score sa kanila. Tapos sa round 2 naman, si Balakid lang naman yung umi-score dito. So hindi ko matansya kung paano ko siya titimbangin, kasi parang ang naging laban is 2 versus 1 sa round 2 sa round 2 lang naman. Pero ayun, just to be fair, since hindi nga ako makapag-decide kung kanino ko ibibigay yung round na to, so siguro itatabla ko muna to sa 9 points. Malakas yung performance ni Balakid dito sa part na to. Malakas din yung One Lazy. So para sa akin, 1 and 2 ng Schizo is magka-level yon. Pagdating naman sa 1 and 2 ng Balakid Kahir, para sa akin mas naging angat yung performance ng Balakid dito compare sa 1 nila. So tatabla ko muna to sa 9. So pakinggan natin sa round 3. Nagchinelas ako sa laban natin kasi ayokong mamantsahan ang aking sapatos. Yes. Madumi ang laban to kasi babahan ang dugo nyo pagkatapos. Debang.
Yung sinasabi ko sa inyo, mabigat yung mga bara ni Balakid, kaya yun talaga yung nagdadala sa per round di ba? At ang lakas yung mag-deny na kopyang Looney. Ang lakas yung mag-deny na kopyang Looney ang inyong husay. Pues sentensyado na kayo ngayon kasi meron kaming patunay. Si Looney at One Lazy, parehong punchline ginamit. Baka naman malupit! Saksakan ang pangit! And then, At kahit gamitin nyo ang wika niya, hindi kayo magpapantay. Ginasgas nyo yung salitang putapete hanggang sa mawalan ng saysay. At wag mo kaming gamitin palusot sa Gagin, lumakas na. Dinadala na ni Balakid yung yung round na to. pagkatalo mo kay Auntie G. Dahil ang pag-underestimate ay kasalanan sa kapwa MC. At matuto kang gumalang ng iba't ibang genre, kahit iba-ibang flavor. At maghugas ka ng vocal cords dahil darating si Mayor. Tangina. Okay! Ang paborito kong line, may aaminin na naman ako. Naging chicha ko nga ang mga lyrics nyo, kaya nangayayat ako. Ikaw! Underdog, mukha akong dog, gago. Nakalilimutan mo yata, ako pa rin ang Islam dog. Di nga lang millionaire. Okay. Ngayon, ang kabuluhan ng inyong tambalan ay laging talunan. Ilang beses na kayo na double murder sa dalawahan. Oh, ano eh? Ibang dating. Siyempre. Pagkalapag nyo pa lang sa tarmac ng ligang kinabibilangan, inassassinate na kayo ni Redbat at Spade parang Aquino at Galman. Sinunog kayo ni Abra at Apex, Tostado parang Dacer Curbito. Ngayong gabi, sa pagkakataong ito, lulunurin namin kayo dahil kaming dalawa ang aahon dito. Oo na! Okay. Oo na, sige na, nauna na kayo sa amin, huwag kayo masyadong magmalaki. Kayo ang uuwing wasak dahil sa amin ang gabi. time! Huling Strongest round, tol. Strongest round. Dito ko nakita yung chemistry ng dalawa. Ewan ko kung sinadya nila na dito ilagay yung pinakamalakas nilang mga linya, pinakamalakas nilang mga punchline, tapos ganong performance. So, para sa akin, ito yung may pinakamagandang chemistry sa lahat ng rounds nila sa battle na to. Round 1, round 2, medyo hindi pa eh. Salitan pa yun eh. Pagdating sa round 3, strongest round, yung chemistry, lumitaw kahit konti. Effective bars, mabibigat na punto. Tapos sabi ko nga sa inyo, kailangan nating mag-less ng score sa Schizo kasi sumasabat sila. So, tignan natin kung gaano karami yon. At syempre, tatapatan natin yon ng mga bara, ay ng mga puntos na kailangang i-less sa kanila. So, para sa akin, malakas. Ito yung strongest round ng Balakid Kahir. So, tignan natin kung gaano kalakas yung ipapakita ng Schizo sa round 3. 90 seconds oh. Hindi ko alam. Ang kwento ng mga to. Sige. Nasagot mo na ba yung tanong ko, Kahir? Kung ba't ka nandito? Kahiw. Kahiw. Oh, kahiw. Bakit? Balakid. Balakid. Tangina, walang bawel. Parang yung mga banat mo, pagka freestyle, walang power. Sige nga. Kung may bayag ka, pag freestyle ka, ups! Uy, may naalala pa. Sige, mamaya na. Ikaw muna tumusta. Yo, Balakid, hip-hopan to. Yung swag mo, pang-college lang. Tol, matalino daw siya. Gago! Ang tunay na henyo, hindi nag-aaral. Stock knowledge lang! Mukha kang balugang noy-noy. Ahon to. Kaya yung kasama mo mukhang bangkay na lumutang nung undoy. Hindi kayo mga anak ng puta! Kayo yung mga anak ng unggoy. Okay, so hindi na to freestyle, no? Writtens na to. So, patay tayo dito. May harapan tayo sa round 3. Okay. Tignan natin. Anong bangkay na lumutang ng undoy?
Ililibing ko kayo ng buhay at di lupa ang gamit ko kundi kumunoy. At dahil basura kayo at tagapasig kami sa ilog namin kayo lumangoy. Ang babaho niyo, boy! Ang babaho, syempre, kasi hindi nga naligo. Ano mo pinagpapawisan? Kahit ba't ka nga nandito? At kung ikaw ang magiging sagot sa katamaran, hindi ka mabisa. Baka high blood din lang ang abutin. Oily skin ka, rich in mantika. At alam mo, kahit hindi ka nagagwapo, kahit kada matulog mag-eskinol. Ako sumusunog na ako ng MC. Si Andy G nag-gym, nakasunog ng kolesterol. Laki ng katawan niya, tol. Parang 6 na buwan niyang iniwasan yung katol. At tumawa. Eto, kanina. Puti yung damit niya, naging gray. Natusta ng baktol. Hoy, ang babaho ng hinay niyo. Ba't di kayo mag-back, idol? Time. Huling round. Okay, so round 3, I'll go for Balakid Kahir sa score na 10-9. So, strongest round din naman ng Harlem One Lazy to, pero medyo nag-collapse sila bandang second half ng para sa akin nag-collapse sila doon bandang second half ng round nila. Andun na lumabas na yung returns pero nawala medyo nagkaroon ng stutter. Pero yung Balakid Kahir, parehas yung Skidso tsaka yung Balakid Kahir parehas nagpakita ng chemistry sa round 3. Akala ko nga hahabol yung Skidso kasi naging maganda na yung umpisa nila. Kaso nga lang pagdating sa dulo medyo lumaylay. Unlike kay Balakid Kahir na nag-start sila malakas, nagpakita sila ng chemistry, tas habang ini-spit nila yung round nila, mas nagiging compact yung mga punches. So pinakamalakas nila yon, although pinakamalakas din ng Skidso yon, pero sa banggaan ng round 3 I'll go for Balakid Kahir sa score na 10. Tapos yung Harlem One Lazy, sabi ko ito yung pinakamalakas din nila, so ito rin yung bigyan ko pa rito ng 9. So consistent naman, no? All throughout round 1, 2 and 3 binigyan ko ng 9 points si Skidso. Round 1 9, round 2 9, round 3 9. So 27 points for Skidso. Sa rounds 1, 2, 3 naman ng Balakid, binigyan ko sila ng 8. Binigyan ko sila ng 8 sa round 1. Binigyan ko ng 9 sa round 2 since itay nga yun. So sa round 3 binigyan ko naman sila ng 10 puntos kasi sobrang perfect nun para sa akin. Sobrang classic, sobrang balance nun. So 27 points for Skidso. Tapos sa Balakid Kahir 8 plus 9 17. With 27 din. 27 points Balakid Kahir, 27 points Harlem One Lazy. Tapos kung titignan natin yung per round, round 1 One Lazy Harlem, round 2 tabla, tapos round 3 Balakid Kahir din. Ay pucha, classic nga. Tangina mo, classic, tabla sa lahat na tabla sa rounds, tabla rin sa score sheet. So ano to, may OT ba to? Kasi mayroon pa ng may natitira pang 12 minutes pinagpapawisan na ako. May tira pang 12 minutes. So I think overtime. Pero hindi ko ina-expect na magtatabla yung scoring natin kasi ready na akong tumingin ng ibang elements, like gaano kalaki yung nilamang ng Skidso sa round 1 at gaano kalaki yung nilamang ng Balakid Kahir sa round 3. Yun na yung gusto kong tignan 'di ba? Since meron pang 12 minutes, so I assume na may OT to. So para sa akin tabla yung all 3 rounds. So na breakdown naman siguro natin na maayos 'yon. So para sa akin tabla yung all 3 rounds. So
pwede nating i-disregard yung all 3 rounds since all 27 yun para sa akin. And alam ko, I assume itong ganitong klaseng haba ng remaining is alam kong OT yan. So, let's go for OT. Pero tignan natin, hindi ko pa rin naman ito napapanood. Tignan natin. CMT, Laser A, from Nike Cavite. Sa laban na to, I'll go for Schizophrenia. Ang galing na saluhan nila eh. Para na rin nagpe-perform, palitan sila ng bitaw. Every bar pero hindi ko sure Wait lang Medyo ano pala tayo. Medyo akala ko di na sila mag-explain. Yung mga judges akala ko di na mag-explain. Pero since nag-explain sila, so baka kainin ng explanation yung 12 minutes. So kailangan nating magbigay ng hatol dito muna. Since tabla siya sa rounds at tabla rin siya sa score sheet, so kailangan natin tumingin ng ibang aspects, no? Sabi ko nga sa inyo, kailangan nating i-less yung mga sabat-sabat ng schizo. So I think ayun yung nakita ko. Kasi kung in terms of punches or punchlines or haymakers naman, I think tabla naman sila doon. And kung titignan ko din yung lamang ng round 1 ng Schizo tsaka sa round 3 na lamang ng Balakid, I think same lang din yon. Siguro yung less points na lang ng Schizo, yun na lang talaga yung nakita ko. So, bawasan natin ng round 2, sumabat sila. Round 3, sumabat din sila. So, I think that's 2 points for them. So, 27 minus 2, 25. So, overall, 27 to 25 in favor of Balakid Kahir. So, Balakid Kahir ako dito. lunong isa sa lunong isa. Parang isa lang ang nagpe-perform o bumabato. Sa kabila, si Balakid, mabibisa rin yung mga bitaw niya. Kaso, more on, schizophrenia talaga. Yo, Damsa. Si Damsa. Utang ina, grabe yung battle nila. Si Balakid, masyado talagang matibay mag-isip, tsaka iba yung detalye ng sinasabi. Yes, totoo yan. Sa Schizophrenia, Harlem, grabe, freestyle, binabalik niya lahat. Hindi man ganun kapuro, pero talagang, galing sagutan niya. So, they go OT. Yo, Flip G, Republican, Blind Drive. Yung first round, binigay ko sa kila Balakid, sa Tencent. Kasi galing ng haymaker na ginagawa ni Balakid. And then, second round, binigay ko sa Schizophrenia. Kasi ang galing ng tandem nila. Isa talagang parang tuon to talaga. Kaya ako binigay sa kanila yung second. Kasi sa second round, isa lang umaangat sa Tencent. Then, yung isa medyo naiiwan para sa akin. And then sa third round, okay din yung tandem nila, tsaka okay yung haymaker ni Balakid. So, I go for OT. Subukan natin, tingnan natin kung makaka-catch up yung isang Tencent dun sa tandem ng Schizophrenia. Okay. Ayun, wala sa MDK yun. Kita naman natin, hindi naman natin titingnan yung kung sa nagpapatawa ba o sa lines na freestyle. Titingnan pa rin natin doon yung mga reference nila. Yes. Kung ano yung mga sinasabi nila salita. Mapapansin nyo naman pag pinanood nyo yung video, makikita nyo yung mga sinasabi nila Balakid sa kanila kay Riba. Iba yung ibang mundo sila galing. Tapos, i-breakdown na natin. So, kila Harlem sa kala Quantamart. On the spot nga. Pero itong battle na to, hindi naman to on the spot. Written battle. Yes! Ayun yung sinasabi ko sa inyo. No? Hindi ko, parang turn ako kanina kung i-scorean ko ba or ililess yung mga freestyle ni Harlem. Pero since sobrang linis, inas-is ko na lang siya. So, ayun yung punto ni Aklas ngayon dito na hindi naman freestyle format or ang flip top kasi is written format. So, ayun yung sinasabi niya. So, ayun, may punto rin si Aklas dito. Anti pa lang, alam na nila yung na maglalaban sila. So, ibibigay ko sa Demset kasi mas okay yung mga sinabi nila. Yun lang. Okay. APOC, Arkitekto, Campo, Terrorismo. Ang lupit ng laban, pare, Demset and Schizophrenia.
Sobrang na-appreciate yung ginagawa ng Schizophrenia. I mean, yun yung pinaka-basic ng lahat, freestyle, lupit. Tapos yung ginawa, pero I have to give the battle to Demcent. Kasi explain ko lang, sa mga di nakakaindi, mga pukin ng ina nyo, puputangan ko yung tamod sa mukha. Okay? Ganito yan ha. Galit. Ang ganda ng sa Schizophrenia, may mga haymaker sila, kasundot-sundot nga lang. Pero ang daming elemento na ginamit ng Demcent. May angulo sila, yung history lesson, kung ano-ano. May freestyle, may rebuttal, may wordplay, may metaphor. Ang dami na lang ginamit. Kung di nyo naintindihan, research nyo, i-google nyo, makapukin ng ina nyo. Pero props talaga sa Schizophrenia, tanga ng lupit nila pagdating sa freestyle. Pero yun nga, bilangan lang ng anong ginawa, Demcent. Yun. Moto, komplikado. So, complicated do. Sabi nga, 3 OT. Tama ba? 3 OT? Or 2 OT? Si Damsa, tsaka si Flick G, 2 OT. Isang schizo. Yung unang-unang bumoto, isang schizo. Tapos 2 Balakid Kahir, si Aklas, tsaka si Apoc. So, ganun yung naging hatol. So, tignan natin kung paano aayusin ni Enigma yun. Pero breakdown na natin para sa inyo. 5 boto, 2 sa OT, 2 sa Demcent, at 1 para sa Schizophrenia. Pero dahil may 2 ang Demcent at 1 yung Schizophrenia, cancel out. Bali, out of 3 votes, 2 OT, 1 Demcent, OT tayo. Ay! Ano daw? Ulit Kasi para sa kung may 3 OT, wait lang, ano yung explanation ni Arik doon? Pero dahil may 2 ang Demcent at 1 yung Schizophrenia, cancel out. Bali, out of 3 votes, 2 OT, 1 Demcent. 2 OT, cancel out, 2 OT. Ganun? OT tayo. Ganun yung ginawa ni Boss Arik, no? Kasi kung ako yung tatanungin, yung 2 OT kasi para sa akin ano na yun kahit pwede mo nang i-cancel out yun or i-disregard yun kasi parang nasa ano sila nasa tab lang, 'di ba? Since pinili nila OT, nasa moment sila ng hindi sila makapag-decide or itatabla na lang nila. Since mayroong 3 judge na bumoto and kita naman doon na 2:1, so kita doon na lamang yung Harlem. Lamang doon yung Balakid Kahir. So, para sa akin doon pala nakuha na ng Balakid Kahir yun. So, pero respect na 12 years na tong battle na to. Huwag na natin ipaglaban. Opinion lang. So, pakinggan natin yung OT. Ito, OT. Nauna kanina ang Demcent. Schizophrenia naman ngayon. Game mo. So, OT na. Ano pa ba pwedeng idagdag? Yung hobby nila, pag-amuyan ng bayag. Tuturuan ko ng bagong tricks yung pet mo, kumandusay sa lapag. Putangin ng mga nakuha lang sa tryout. Pabanatan kayo ng mga punchlines hanggang kayo ay ma-knockout. Mga multit, mga combos, imbilis parang si Akuma ay nag-blackout. Ganun ang tira. Para kayong nag-top out kay John Jones at Anderson Silva. Pero mas matindi kasi kaharap nyo ngayon. Schizophrenia. Siyempre. Ano pa Ayos ba? Yun. Tigil mo na naman. Feeling Rakim. Pinoy Rakim. Pero ang tingin ko lang sa'yo, estudyanteng taga-UP na palaging binubuli. Totoo yun. Tanong nyo sa kanyang mga teacher. Ito naman, mukhang sa pagdadrugs, ako addict, pero siya mas mukhang preacher. Malamang ikaw ang laging pinapagalitan ng iyong teacher, hindi dahil sa grades mo, pero dahil sa iyong facial features. Sarap mag-freestyle. Walang kakaba-kaba. Sila kagabi, susulat pa, nagkakabisado kami, walang hinanda. Anong ginawa namin kagabi? Nag-ganja. Itong 2 nag-aral, yung mga rhymes nila, pinlansya. Plinantya.
Tanda mo, Kahir. Kapag nagrarap ka, masagwa, kahit mapa-akapela o -1. Yung mukha mo, alam ko kung bakit nagkaganyan. Sinagasaan ka ng wheelchair ni Righteous One. Galit na galit siya. Sabi niya, Judas! At ang bulong niya. Tangina sa sobrang tigas ng mukha ni Kahir. Nabutas yung gulong niya. Sandali! Last. Sige. Yung laban na to parang formal presentation laban sa estudyante na magaling lang sa oral recitation. At si Kahir pinakamatalino kaso ang kanyang medal lang sa school loyalty citation. Time. So yun, medyo lumayo na yung naging performance ng Schizo dito. Freestyle na lang talaga. So may punto naman yung sinabi ni Aklas na alam naman natin na yung format ng Flip Top is written. So ayun, I agree talaga dun sa naging judgment ni Aklas, which is ayun din yung sinabi ko sa inyo kanina. Kaya torn ako kung paano ko i-dissect or paano ko i-scorean yung round ng Schizo kanina nung nag-pure freestyle sila. Diba nasabi ko sa inyo na medyo torn ako sa part na yun kung i-scorean ko ba or i-assist ko. So yun, dito sa round dito sa OT kita naman natin na lumaylay na ang Schizo dito kasi sila more on freestyle. Huling 90 seconds. Ano ba? Kilas na! Pugutan na kami ng ulo! Ano pa naman yan, judges? Paano pa itong mga to ay nakalusot? Hindi kami nagpaplansya ng mga linya kasi mga verso namin walang gusot. Disorganized speech. Walang sense magsalita. Disorganized thinking. Ang lohika sa liwa. At auditory hallucination. Ganda. Sa sarili nilang wak na kanta. At delusions. Akala nila blooming. Yung karir nilang lantang-lanta. Mga ulo pong wag magbarunong, wala kayong alam sa psikolohiya. Pero pasado kayo sa lahat ng sintomas. Meron nga kayong schizophrenia. Basag. Wala na. Doon pa lang nakuha na ng Balakid Kahir. Tapos sumasabat na naman yung Schizo doon, si Harlem doon. Mga balat ninyo, gasgas na gasgas para mukha nito. Sige, medyo sumablay. Gagamitin natin ang onting siyensya. Pare, mali ka. Hindi yan isda. Ano? Merong ilong na pangsisiran. Malaplanggan ang katawan na medyo nangayayat nga lang. At teka, positive book, hindi ka pating. Takina, dapat alam mo ang pagkakaiba ng isda sa marine mammal dahil dugong ka kaning. Kung gano'n naman pala, mabuti pa, ihatid mo na to sa aquarium o sa beach. Go home! At ang sarap ng tiris. Bakit yung pisngi nito tadtad ng galisto? So prone. Pag ako nainis, masusunog ang mga to sa disco. Ozone! Time! Galing nun. So, Balakid Kahir yun. Boto ko na kanina since tabla yung naging breakdown natin sa rounds tsaka sa points. Tumingin tayo ng ibang elements na pwedeng pwedeng makabawas sa bawat team. Pero ang nakita ko lang talaga is yung kailangan nating mag-less dun sa naging performance ng Harlem One Lazy kasi nga sumasabat sila kada round ng Balakid Kahir. So nag-minus 2 points ako dun. Kaya tablaman yung first 3 rounds, binoto ko pa rin siya overall sa Balakid Kahir. Tapos since nag-OT, may mga times naman o yung may dalawang judges naman na binoto ang Balakid Kahir. Then sa OT, Balakid Kahir pa rin ako. Time! Flip top, magiging kayo! Ang init ng laban. Magkabilang panig, lintik ang binato. Nahihirapan nga ako mag-isip kung sino panalo. But this time, kanina doon ako sa schizophrenia. I'll go for grupo nila Balakid. Peace out, yo. Putangin na ulit-ulit. Grabe. Yung battle nila talagang
wala talagang sisilipin butas, walang lalabasan talaga. Pero nakita natin sa OT na talagang matibay sila Balakid. So, bibigay po ako sa Dempsey. Balakid. Okay. Nadala nila, para sa akin, magaling yung talagang sagutan. Yung freestyle ng Schizophrenia. Alam naman natin na magaling talaga sila pagdating sa freestyle. And then sa pagdating sa freestyle ng mga faces joke. Pero sa tingin ko lamang 0.1, 0.2 kasi nadala ni Balakid sa Dempsey. Ayun, nakala sa MDA yun. Judging. So, OT natin titingnan to sa OT lang. Tapos, sa OT kaso, yun nga, yung sa Schizophrenia, sa freestyle nila, okay, sa OT na sila bumawi. Pero kung saan niligay nila yung sa round 1 or 3, so okay sana. Tapos, written pa rin nila, kahit medyo hindi masyadong malakas yung mga bahay. Pero pag hinimay mo yung mga lines nila, saka nadadala ni Balakid, maganda yung ano nila, maganda yung kinakalabasan ng mga sinasabi nila kahit medyo naiilang si Balakid na hindi siya na may kasama. Pero sa kanila pa rin kasi talaga kasi ngayon nga, hindi naman to freestyle battle, rhythm battle, kasi Dempsey. Okay, OT, Schizophrenia, tsaka Dempsey. OT alone, mas prepared pa rin ang Dempsey. May structure pa rin, maganda yung angulo. Tsaka yung ozone line, although na-predict ni Harlem, stick pa rin siya as it is. Respeto sa Schizophrenia, freestylers. Pero, yun nga, sabi niya class, written league to eh. So yun, Dempsey, bang! Yo, this is Sean. Hi, sa judges, basta sa OT lang. 5 boto para sa Dempsey. So yun, 5-0. Klaro naman yun, klaro. Yun, klaro. Para sa akin din naman, sobrang klaro yun. Sa first 3 rounds pa lang, hindi lang sila, yung mga judges lang is hindi lang nag-less points dun sa mga ginawa ng ng Harlem One Lazy. Pero para sa akin, dikit man, tabla man yun, pero kailangan kong magbawas ng puntos dun dahil sa panidistract nila. So yun, overall naman, kahit sa OT, Balakid kahir pa rin. So ayun, shoutout Joe Benson Dallas sa request mo na to, at pasensya na kung medyo natagalan, pero sana nagustuhan mo yung paghimay natin dito. Ako mismo nagustuhan ko yung paghimay ko sa battle na to, so sana ganun din kayo at ikaw. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.